Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa bansang madalas lumulubog sa baha, ang flood control projects ay dapat nagsisilbing sandigan ng mamamayan laban sa sakuna. Ngunit sa halip na maging simbolo ng katiyakan at proteksyon, ang mga proyektong ito ay muling nasadlak sa kontrobersiya matapos ang pagputok ng issue ukol sa umano'y malawakang katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa gitna ng iskandalo, isang kilalang pangalan ang lumutang, si Senador Joel Villanueva. Si Villanueva, anak ng kilalang leader ng pananampalataya na si Brother Eddie Villanueva, ay matagal nang kilala bilang public servant na may reputasyon sa reforma at edukasyon. Bago naging senador, siya'y namuno sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA kung saan pinuri ang kanyang pamumuno. Kaya't marami ang nabigla nang lumabas ang pangalan niya sa mga alegasyon ng kickback kaugnay ng flood control fund sa Bulacan. Ang mga paratang ay nanggaling kay Bryce Erickson Hernandez, isang dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan. Sa kanyang testimonya, idinitalye niya na si Senador Villanueva ay naglabas umano ng 600 million pesos na halaga ng proyekto sa flood control noong 2023. Ngunit ang mas mabigat na paratang hindi lamang sa pagbibigay ng pondo kundi sa umano'y 30% kickback na hinihingi kapalit ng mga proyektong ito. Ayon kay Hernandez, ang perang ito ay ipapadala direkta sa tahanan ni Villanueva sa Bukawi, Bulacan gamit ang mga driver ng DPWH at opisyal mismo ng distrito. Binanggit rin niya na may mga pagkakataong mismong kontraktor ang tumututok sa paghahatid ng pera. Ayon pa sa testigo ay madalas hindi tapos, hindi epektibo o sadyang hindi umiiral mga ghost projects na tinatawag. Sa kabila ng bigat ng paratang, mariing tinanggi ni Villanueva ang anumang kaugnayan sa naturang anomalya. Sa kanyang privilege speech sa Senado, iginit niyang wala siyang flood control project at wala siyang natatanggap ni isang kusing mula sa kahit anong kontrata. Tinawag niyang demolition job ang mga paratang, isang sistematikong pagsira sa kanyang reputasyon na maaaring may political na motibo. Sa kanyang panig, sinabi niyang siya ay bukas sa investigasyon at may hawak umanong dokumento na magpapatunay ng kanyang kawalang sala. Gayunpaman, sa mata ng publiko, sapat na ang binanggit na pangalan upang maghasik ng duda. Sa isang lipunang pagod na sa mga isyu ng katiwalian, ang pagkakadawit ni Villanueva kahit pa hindi pa napapatunayan sa korte ay nagpapakita ng lalim ng problema sa sistema ng paglalaan at paggamit ng pondo para sa mga proyektong panlaban sa baha. Ang mas masaklap, ito'y nangyayari sa Bulacan, isang lalawigang palaging biktima ng baha at nangangailangan ng konkretong solusyon. Malinaw na ang issue ay hindi lamang ukol sa isang senador o sa isang engineer na nagsiwalat ng lihim. Isa itong salamin sa isang mas malawak na krisis ng tiwala sa mga proyektong pampubliko, sa integridad ng mga halal na opisyal at sa kakayahan ng gobyerno na tuparin ang tunay na layunin ng serbisyo, ang protektahan at paglingkuran ng mamamayan. Sa huli, kung may pananagutan sa Senador Joel Villanueva, ito'y dapat mapatunayang malinaw sa batas, hindi sa ingay ng media o chismis ng politika. Ngunit kung siya'y inosente, marapat din na mabigyang linaw ang kanyang pangalan. Ang hamon ngayon ay nasa mga institusyong mag-iimbestiga, ang Senado, ang Commission on Audit at ang Office of the Ombudsman. At higit sa lahat, nasa kamay ng taong bayan ang paghusga sa kung sino ang tunay na nagsisilbi at sino ang lumulubog sa baha ng sariling interes. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, ang ebidensya hindi lamang nasusulat sa papel o naririnig sa korte. Ito'y maaari na makuha sa isang simpleng kuha ng screen, isang screenshot. At sa gitna ng nagpapabagong issue ng korupsyon kaugnay ng mga flood control project sa Bulacan, isa sa mga pinakabinabatong piraso ng ebidensya ay ang screenshot na umano'y palitan ng mensahe sa pagitan ni Senador Joel Villanueva at ng opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Si Bryce Erickson Hernandez, isang dating engineer ng DPWH ay naglabas ng mga screenshot bilang bahagi ng kanyang testimonya sa House of Representatives. Ang mga screenshot na ito ay umano'y nagpapakita ng komunikasyon sa Viber, isang sikat na messaging app na kilala rin sa kakayahang magpadala ng mga disappearing messages. Sa mga larawang ipinakita,
Mababasa ang ilang mensaheng sinasabing mula kay Senador Villanueva. Isa sa mga ito ay nagsasabing again, naguguluhan ako bigla kay Sec, parang nakalimutan ba niya? At isa pa ay nagsasabing may atraso ang DPWH sa akin, so if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Bagaman tila walang tuwirang pag-amin ng kickback o sabwatan sa mga mensaheng ito, ginamit ang mga ito upang ipakita na may aktibong komunikasyon si Villanueva sa mga proyekto. Sa panig ng mga testigo, ang konteksto ng mensahe, ang pagkakabanggit sa DPWH at ang tono ng pagkarismaya ay tinuturing na indikasyon ng pagkakaalam kung hindi man direktang pakikilahok ng senador sa mga anomalya sa flood control funding. Mas naging kontrobersyal pa ang issue dahil ang mensaheng ipinakita ay galing sa disappearing messages. Ayon sa mga ulat, ang mga screenshot ay nakuha mula sa telepono ni Henry Alcantara, ang dating district engineer ng DPWH sa Bulacan. Sa testimonya, sinabi na kinopya at niretrieve ang mga ito ng isa pang opisyal bago tuluyang nawala ang mensahe sa app. Dahil dito, naging tanong ng marami, kung ang mga mensahe nawala na at screenshot na lang ang natira, paano matitiyak ang kanilang pagiging tunay? Sa panig naman ni Senador Villanueva, marin niyang tinanggi ang pagkakasangkot sa kahit anong flood control project. Sa kanyang privileged speech sa Senado, sinabi niyang wala siyang control project at wala siyang natanggap ni isang sentimo mula sa anumang transaksyon. Sa kasong ito, ang screenshot ay naging simbolo ng dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda, maaaring ito ay patunay na ugnayan ng komunikasyon na hindi dapat umiiral kung walang kaugnayan sa proyekto. Sa kabilang banda, maaari rin itong makita bilang isang hindi sapat na batayan upang maparatangan ang isang opisyal ng korupsyon, lalo pat walang konteksto ang kabuuan ng usapan at madaling mamanipula ang digital na ebidensya. Kapag bad ka, lagot ka. Pero ngayon, Mr. President, kapag good ka, lagot ka sa mga sindikato. Mr. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana, ang hiling ko na lang po ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan nyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga eh sa amin and I'm speaking from personal experience. Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto.
Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa? Si Joel Villanueva, kilala rin bilang Tess Daman, ay isang kilalang Pilipinong politiko na matagal nang nagsisilbi sa bayan. Ipinanganak sa Bukawi, Bulacan noong 2 na Agosto 1975. Siya ay anak ni Eddie Villanueva, isang kilalang leader ng simbahan at tagapagtatag ng Jesus is Lord Church. Mula sa kanyang pamilya ay namaanan niya malasakit sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Sa murang edad ay pumasok siya sa politika bilang kinatawan ng SIBAC party list sa Kongreso mula 2002 hanggang 2010. Dito nagsimula ang kanyang advokasya laban sa korupsyon at para sa karapatan ng mamamayan. Isa siya sa mga tinig na manggagawa, estudyante at OFW sa Senado. Sa kabuuan, si Joel Villanueva ay isang leader na nagsusumikap itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, trabaho at tapat na paglilingkod.